pagpapanumbalik sa kadakilaan ng hapunan ng Panginoon. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. At ito na po mga kapatid ang pang number 23 na lesson natin sa ating ginagawang serye ng mga aralin dito sa sulat ni Pablo sa unang Korinto. So nakaka-23 lessons na po tayo sa loob ng 11 chapters. No? At sa pagkakataong ito, yung coverage nga natin na 11, 17 hanggang 34, ito na po yung mga huling talata ng Kapitulo 11. Dito na po matatapos ang chapter 11 at kung loloobin ng Panginoon, next Sunday ay nasa lesson number 24 tayo, ang chapter 12 o umpisa po natin. Ito mga kapatid ay tungkol sa pagtitipon na ginagawa ng mga Kristiyano na face-to-face. Sapagat tungkol sa hapunan ng Panginoon at nakikita natin sa Biblia, hindi naman natin magagawa to ng online. Paano tayo maghahati-hati ng tinapay at magdidistribute ng katas ng ubas kung online. Talagang sinadya to bilang gawain kahit may internet na marahil nung araw, bagamat wala naman, kung kahit meron na, face-to-face isinasagawa to. Kasi ito ay tungkol sa unity ng local church. Personal na pakikisalamuha natin sa isa't isa bilang kasama sa local church. Kaya mahalaga mga kapatid na ang isang Kristiyano dumadalo sa local church. Maling kaisipan, mga kapatid. Sa matagal na natin pag-aaral ng Biblia, isang maling kaisipan na matanim sa inyong isipan na makontento kayo na hindi dumadalo kahit hindi naman regular, kung talagang mahigpit ang pangangailangan. Mahirap po mga kapatid na hindi kayo dumadalo ng face-to-face na pagtitipon. Sabagat yung utos sa Hebreo 10:25 na huwag natin pabayaan ang ating pagtitipon. Face-to-face yun mga kapatid. Mag-aralan sa isa't isa. Paano ka makikipag-aralan sa isa't isa kung hindi ka dumadalo ng face-to-face? Etong online lang to mga kapatid, one-way communication. Katulad ngayon, ako lang ang nagsasalita, hindi naman kayo nagsasalita rito. Sapagkat hindi nyo magagawa magsalita rito. Sapagkat one-way communication lang ho ito mga kapatid. Pero pag face-to-face, nagkakaroon tayo ng interaction sa kapatiran. At dapat lang, kung isang Kristiyano ka, na aral sa Biblia, talagang bibigyan mo ng halaga ang pagdalo sa face-to-face na pagtitipon. Sapagkat lahat ng application ng mga sulat ng mga apostol dito, lalo na itong si Pablo, ay para sa mga Kristiyanong uma-attend ng mga face-to-face na pagtitipon. Nakita nyo, no? Itong online, ginagawa lang natin ito bilang karagdagang kaalaman sa atin. At bukod doon, napakinabangan natin ito nung panahon ng pandemic na kung kailan yung mga kapatid talagang hindi makadalo. Sapagkat may virus nung araw. Tapos na normal na ang sitwasyon mga kapatid. Kaya sikapin po ninyo na makisalumuha sa mga Kristiyano ng harapan. So, ang tatalakayin natin ngayon mga kapatid, isang mahalagang bahagi ng buhay iglesia, ang hapunan ng Panginoon. At kung paano mga masasamang gawi at pag-uugaling makasarili ay nagpawalan saysay. Dito, yung mga pangyayari ito, nagpawalan saysay sa kahalagahan ng hapunan ng Panginoon dito sa Korinto. Tingnan natin mga kapatid, suriin natin yung mga talata rito sa verses 17 hanggang 34 at ipanumbalik natin ang ating mga puso. Yung tamang pagpapahalaga natin at paggalang sa banal na ordinansang ito. Ordinanso yan yung hapunan ng Panginoon. Ano ibig sabihin ng ordinance mga kapatid? O ordinansa? Sa konteksto ng Bagong Tipan, pag sinabing ordinansa ay tumutukoy ito sa mga utos ng Panginoon sa Kristo na dapat sundin ng mga mananampalataya bilang pagpapakita ng kanilang pananampalataya at pagtalima sa Diyos. Hindi ito paraan ng kaligtasan yung ordinansa. Pero malinaw na simbolo ng pagsunod sa ating Panginoon kapag sinusunod natin ang ordinansa. Gaya nitong pag-aaralan natin na hapunan ng Panginoon. Dalawa lamang ang ordinansa sa Bagong Tipan. Ano yon? Yung bautismo sa tubig at hapunan ng Panginoon.
Ibig sabihin, hindi mo pa pwedeng hindi sundin yan. Sapagkat utos ng Panginoon eh. Yung bautismo, dapat lahat binabautismo sa tubig. Maliban na lang kung talagang nakapako ka sa krus, mamamatay ka na. Natural, di ka na mababautismoan. Pero lahat naman tayo, mga kapatid, binigyan ng Diyos ng pagkakataon para tumanggap ng bautismo. Pag tinanggap mo yung bautismo, sinusunod mo ang ating Panginoon. O sinunod mo. At bukod sa bautismo, itong mas regular na ginagawa ay itong hapunan ng Panginoon. At ang hapunan ng Panginoon, hindi lang isang beses yan, kundi ito'y ginagawa. Kung titingnan natin dito sa Corinto, tuwing magtitipon sila, meron silang hapunan ng Panginoon. Ordinansa yan, sapagkat yan ay ipinag-utos ni Kristo, itinuro ng mga apostol, isinagawa ng iglesia, bilang tanda ng pagkakaisa, pagtalima at pagkilala sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Yung pamamagat natin na pagpapanumbalik sa kadakilaan ng hapunan ng Panginoon. Bakit nawala ba yung kadakilaan dyan? Nawala ho eh. Dyan ho sa Corinto, yung pinag-uusapan ho natin dito. Hindi naman nawala sa bundaigdig, nawala yung kadakilaan nito figuratively dito sa Corinto sapagkat dyan mga kapatid ay nagkaroon ng suliranin dyan. Nagkaroon ng maling pag-uugali, pagkakabahabahagi, kawalang paggalang sa isa't isa bilang mga mananampalataya sa local church. Kaya ang layunin ng araling ito mga kapatid ay hikayatin. Una-una, hinihikayat ni Pablo na suriin ang mga sarili bago makisalo sa hapunan ng Panginoon. At dito makikita natin kung paano ibinabalik ni Pablo yung kadakilaan ng hapunan ng Panginoon na pinapaalala niya yung kabanalan niyan at yung kadakilaan niyan kung bakit natin sinasagawa yan sa pag-alaala sa Panginoong Jesucristo. So, ang ating aralin mga kapatid ay hahatiin natin sa 3 bahagi ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga talata sa pagkakasulat ni Pablo dito sa 1 Corinto 17 hanggang 34 ng chapter 11. Number 1 mga kapatid, yung unang bahagi ay pinakita ni Pablo rito yung kahihiyan sa pagtitipon. So ito yung mga pagsaway ni Pablo. Pagsuweto. At ikalawang bahagi ay ang banal na pinagmulan ng hapunan ng Panginoon. Pinakita ni Pablo dyan, ito yung dapat na maging pananaw natin sa hapunan ng Panginoon. At ang ikatlo, yung pagsusuri sa sarili at tamang pagdalo sa hapunan ng Panginoon. So, unahin natin ito mga kapatid, ang kahihiyan sa pagtitipon. Bago ipinakita ni Pablo ang kadakilaan ng hapunan ng Panginoon, itinuro muna niya ang isang mapait na katotohanan. Yan ang coverage yan. Na yung kanilang pagtitipon mismo ay naging kahiya-hiya diyan sa Corinto. Yung dapat sana ay oras ng pagsamba at pagkakaisa. Naging lugar ng pagkakabahabagi at kawalang paggalang sa isa't isa at yung sariling interes na lang ang umiral. Kaya dito mga kapatid sa verses 17 hanggang 22, sinilip muna ni Pablo yung maling pag-uugali ng iglesia sa Corinto. Sapagkat hindi maaring pahalagahan ang hapunan ng Panginoon kung hindi muna iwawasto ang asal nila sa pagtitipon. May asal sila na hindi maganda dito sa pagtitipon nila na doon nagdiriwang din sila ng hapunan ng Panginoon. Ito ang unang hakbang mga kapatid sa pagpapanumbalik ng kabanalan ng hapunan ng Panginoon. Harapin ang kahihiyan bago maituwid ang diwa ng tunay na pagtitipon. Tingnan po natin mga kapatid kung paano sinuweto ni Pablo yung mga taga-Corinto. Sa 17, ngayon sa mga sumusunod na tagubilin ay hindi ko kayo pinupuri. Sapagkat kapag kayo'y nagkakatipon, ito'y hindi para sa ikabubuti, kundi para sa ikasasama. Nakita nyo mga kapatid, ay layunin ng pagtitipon ng mga Kristiyano. Dapat para sa ikabubuti. At makatulong sa paglago ng bawat isa, di ba? Kapag nagtitipon, huwag natin pabayaan ang pagtitipon, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa. Sabi nga sa ibang mga talata, kaya lang, kabaligtaran yung nangyayari sa iglesia sa Corinto. Yung kanilang pagtitipon, nagdadala ng kasamaan sa halip na pagpapala. Hindi karapat dapat purihin. Kaya sabi ni Pablo,
hindi ko kayo pupurihin sa pagkakataon ito. Parang ganun, di ba? Na hindi ko kayo pinupuri. Itong mga susunod na tagubilin ko sa inyo. Dahil pag nagtitipon kayo, nangyayari, sa halip na sa ikabubuti, nangyayari, sa ikasasama pa. Di ba? So tuloy natin sa 18. Ito dahilan. Sapagkat una sa lahat, kapag nagkakatipon kayo sa iglesia, ay nababalitaan ko na merong mga pagkakahati-hati sa inyo at pinaniniwalaan ko yun ng bahagya. O meron palang pagkakahati-hati ron. May division. Di ba? I hear that there are divisions among you. At naniniwala si Pablo. Alam niyo mga kapatid, ang division, masama yan. Yung salitang division dito mga kapatid, yung pagkakahati-hati. Sa pagkakasulat niyan sa wikang Grego, merong kahulugan niyan na katumbas talaga sa English na schisma. Schisma is yung meron silang tinatawag sa wikang Grego na schisma. Division nga yan. Sa English schism. Schism sa wikang English. Di ba? Division. Kahit bahagya lamang ang paniniwala ni Pablo tungkol sa nagaganap na pagkakahati-hati, yung simpleng katotohanan na merong mga ulat tungkol dito, sapat na para maging dahilan yun ng sanhi ng pag-aalala ni Pablo. Kailangan walang division sa loob ng church. Local church ang pinag-uusapan po rito. Tuloy natin sa 19. Sapagkat kailangan magkaroon sa inyo ng mga pagkakabahabahagi upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Tingnan ninyo mga kapatid, no? Yung pagkakasulat dito. Wadi bagang na, no? Yung salitang kailangan magkaroon para bagang mukhang necessary, no? Dahil, for there must also be factions among you. Para bagang kailangan magkaroon nun. Ano ba ibig sabihin yan? Ang hindi ibig sabihin yan, nakalooban ng Diyos yung magkaroon ng division. Hindi ibig sabihin ni Pablo, nakalooban ng Diyos o mabuti para sa church ang pagkakabahabagi. Yung salitang ginamit dito na kailangan magkaroon, wala bagang lumalabas nga na necessary na magkaroon yun, di ba? Hindi moral na pangangailangan, kundi isang pahayag yan. Isang pahayag ng realidad na dahil sa kasalanan, dahil sa kayabangan at pagkukulang ng tao, ay nagkakaroon talaga ng mga hidwaan sa loob ng church. Gayunman, ginagamit ng Diyos ang mga pagkakataong ito upang malantad kung sino ang may tunay na puso at pananampalataya. Kaya ang pagkakasulat dito upang ang mga tunay sa inyo ay malantad. Pero hindi gawa ng Diyos yan, mga kapatid. Pero ginagamit na rin ng Diyos yan. Yung masamang pangyayaring yan, dahil Diyos sa masamang pangyayaring yan, nakikita ngayon kung sino ang tunay at hindi tunay. Di ba? Nakita nyo, ganun ang ibig sabihin yan. Kaya yung division, mga kapatid, hindi naman mabuti yan sa kanyang sarili. Ngunit, nagiging paraan din yan para mabulgar ang tunay at hindi tunay sa gitna ng kapatiran. Yun po ang ibig sabihin. Yung talatang yan. Sunod po mga kapatid, so may division dun. O dahil nga sa division, siyempre, lilitaw ang tunay at saka hindi tunay. Sabagat magkakaroon ng pagtatalo dyan. Pero ayaw ng Diyos yan. Pero kung nandyan na yan, kailangan suwetuhin. E siyempre, halimbawa, magkaroon ng division sa gitna natin. Hindi ka ba papalag? Pag may mali, papalag. May papalag dyan, siyempre. At sa pagpalag, kumisa, nagkakaroon ng division. Pero bagay na kung kailangan iwasan o yan. Yan ang problema nila dyan Yan yung sinisita ni Pablo. Tuloy natin. Kapag kayo ay nagkakatipon, yun ay hindi upang kainin ng hapunan ng Panginoon. So dito natin mababakas ang unang iglesia, yung regular na nagtitipon, no? Sa unang araw ng Sanlinggo yan, every Sunday yan, mga kapatid, historically. Kasama sa kanilang pagtitipon ng alin? Lord's Supper. Dito nanunumbat si Pablo kapag kayo nagkakatipon. Sabi, yun ay hindi upang kainin ng hapunan ng Panginoon. Ibig sabihin, dapat sana
Nagtitipon sila para kainin ng hapunan ng Panginoon. Kaya lang, hindi ganun ang nangyayari sa kanila. Parang ganyan lang ho yan. Nagagalit si Pablo. Pag nagtitipon kayo, hindi naman para kainin ng hapunan ng Panginoon. Iba nangyayari kasi. Ano ba nangyayari sa kanila? Tuloy natin ang talata sa 21. Sapagkat, ito dahilan kung bakit nasabi ni Pablo yun, na dapat sana hapunan ng Panginoon yung pupuntahan nila. Dahil nagtitipon sila. Kaya lang, hindi daw gano'n na nangyayari. Bakit? Sapagkat kapag dumating na ang panahon ng pagkain, ang bawat isa ay nauuna sa kanyang sariling hapunan. At ang isa ay gutom at ang iba ay lasing. O nakita nyo, no, yung kawalan ng kaayusan dyan? Parang nag-uunahan pa sa pagkain. Sa pagtitipon ng mga taga-Korinto, may pagkain silang kasama, okay. Hindi lang naman mahapunan ng Panginoon nandyan. Pero nandyan, may pagkain sila. Kaya para bagang pagdating ng oras ng kainan, para bagang unahan. No? Ano yan? Walang kaayusan ba yan? Parang mga ano yan, mga pag nagpapakain ka ng mga alaga, di ba? Marami. Nag-uunahan sila sa pagkain pag wala disiplina yung mga, di ba? Aso, pusa, di ba? Sa pagtitipon ng mga taga-Korinto, may pagkain sila kasama, no? Na siguro, hindi lang hapunan ng Panginoon. Nagla-lunch din siguro sila no, sabay-sabay dyan. Parang ganun lumalabas, no? Ngunit may problema. Ang iba inuuna ang kanilang sarili. At kumukuha pa ng sobra. Kasi tingnan nga ninyo. Bawat isa'y nauuna sa kanyang sariling hapunan. Ang isa'y gutom at ang iba'y lasing. May nalalasing pa. Nasusobrahan sa alak. Kasi bagay na kanilang meal, mga kapatid, yung alak eh. Hindi para maglasing dapat. Kaso iba, nalalasing pa. So, pinakikita lang ng talata na may hindi pantay na pakikitungo sa pagkain. Wala sa hulog. Pag kumakain sila, di ba? Parang may kaguluhan. Ano sumunod na talata? Sabi rito, ano? Wala ba kayong mga bahay na makakainan at may inuman? O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos na hinihiya ang mga walang kahit ano? Ano ang sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Tingnan niyo yung laman ng talata, mga kapatid. Lumilitaw rito, mga kapatid, yung mga mayayaman, mga may kaya doon sa Korinto, nahamak nila ang iglesia ng Diyos sapagkat kasi pag nagkakainan sila, wala sa lugar, nauuna yung mga may kaya sa buhay. Ganun lumalabas, oh. Kasi tingnan nyo, hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at hinihiya mga walang kahit ano. Ano ba pag sinabing walang kahit ano? Di yung mga mahihirap. So, nangyayari dito, mga kapatid, sabi nga ni Pablo, nagtitipon kayo. Ang totoo niyan, talagang pag nagtitipon sila, dapat yan hapunan ng Panginoon ng kanilang ginagawa ron. Hindi yung sarili nilang hapunan. Yung pagtitipon nila, kung meron mang kainan sa church, no, yun secondary lang yun. Pero ang main purpose kasi talaga rito, pag nagtitipon sila, ang target ni Pablo rito, yung kanilang pag-uugali doon sa hapunan ng Panginoon. Anong nangyayari? Nasasalaula ang kaayusan sa pagtanggap nila ng hapunan ng Panginoon. Kasi nag-uunahan sila sa pagkain at nakalalabang siyempre yung mga may kaya sa buhay. Hindi natin alam kung anong sitwasyon niya. Baka sila may sponsor doon sa pagkain. Tapos itong mga may hirap na kapatid, siyempre nahiya sila na mauna pa. Anong nangyayari? Napapahiya. At hinihiya ang mga walang kahit ano. Pakita niyo yung sitwasyon, no? Para baga nagkakaroon ng diskriminasyon sa mga may hirap na kapatid at sa mga may kaya na kapatid. Kapag nagkakatipon sila. And sabi ni Pablo, wala ba kayong bahay na makakainan o may inuman? Parang sinasabi ni Pablo, hindi naman yan ang main purpose ng pagtitipon natin o ng pagtitipon ninyo. Kung talagang gusto nyo kumain at uminom, doon kayo sa bahay ninyo. Nagtitipon kayo para sa hapunan ng Panginoon. At sa pagtanggap ninyo ang hapunan ng Panginoon, hindi naman po pwedeng gano'n na meron kayong hiniya ng mga kapatid na wala kahit ano. Yung mga mahihirap na kapatid sa inyo, parang napapahiya. So nakita nyo, no, walang kaayusan, merong kaguluhan, napapahiya yung mga mahihirap, nagiging
party para sa mga may kaya. So yun po ang suliranin. Sabi nga, wala ba kayong bahay na makakainan? Ibig sabihin, kung ang sadya nila busigin ang sarili, doon na lang kayo sa bahay ninyo kumain. O hinahamak ninyo ang iglesia ng Diyos at inihiya mga walang kahit ano. O ano lumalabas dyan? Lumalabas dyan, may napapahiyang mga kapatid. Sino napapahiyang mga kapatid? Yung mga walang kahit ano, mga may hirap. Kaya sabi ni Pablo, ano sasabihin ko sa inyo? Kayo ba'y pupurihin ko? Ibig sabihin, hindi. Sa bagay na ito, hindi ko kayo pinupuri. So matigas at malinaw ang tono ni Pablo. Wala papuri. Meron, sasawahin ko kayo. So yan yung kahihiyan. May kaguluhan di ba? Nangyayari ba yan sa inyong local church? Sabay nakakahiya yan. Hindi dapat nangyayari yan sa ating mga local congregation. So yan yung kaya ang title natin mga kapatid pagpapanumbalik sa kadakilaan ng hapunan ng Panginoon. Dahil dito may problema nga yung mga taga-Korinto. At dito sa aral natin ngayon, lalo na itong susunod, ay papanumbalikin talaga ni Pablo yung kadakilaan ng hapunan ng Panginoon. Dahil dito tatalakayin niya yung banal na pinagmulan ng hapunan ng Panginoon. Yung sumunod na talata rito, matapos ipakita ni Pablo yung kabigatan ng kanilang pagkakamali sa paraan ng kanilang pagtitipon, mga pag-uugaling nagdudulot ng pagkakabahagi, kahihiyan at paglapastangan sa iglesia. Ngayon naman ay ibabalik ni Pablo ang iglesia sa tunay na kahulugan ng hapunan ng Panginoon. Kung paano nila winasak ang layunin sa pamamagitan ng kanilang asal, itinuturo naman dito ni Pablo sa susunod na mga talata kung ano ba talaga ang pagtuturo ng Panginoon tungkol sa banal na hapunan ito. Sa 23, ito sabi niya. So, pagpapanumbalik to parang muli niyang ini-establish yung katotohanan tungkol sa hapunan ng Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ibig sabihin galing mismo sa Diyos yan at galing sa Panginoong Hesukristo. Ang ibinigay ko naman sa inyo, ibig sabihin, yung ipinangaral ko sa inyo, yung tinanggap ko sa Panginoon, ipinangaral ko, itinuro ko sa inyo. Pinapaalala lang ito ni Pablo na ang Panginoong Jesus ng gabing siya ipagkanulo. Ito yung huling gabi niya bago siya ipako sa krus. Ito yung gabi na ipinagkanulo siya ni Judas. Yung gabing yun, yung Last Supper, ay dumampot ng tinapay. So kumuha siya ng tinapay. Anong klaseng tinapay ang kinuha ni Kristo? Diyan sa Israel ng mga panahon na yan. Panahon ng ng Feast of the Unleavened Bread. Yung panahon ng tinapay na walang lebadura. Kung babasahin natin ang tradisyon, hindi lang tradisyon, kautusan ni Moises sa Exodo chapter 12, no? At sa iba pang mga talata sa Old Testament, ang regulasyon diyan, 7 araw hindi sila kakain ng tinapay na walang pampalsa. O hindi sila kakain ng tinapay na may pampalsa. Dapat walang pampalsa ang kakainin. Bawal ang pampalsa sa loob ng bahay sa loob ng 7 araw na yan. At ang pinaka-climax niyan, mga kapatid, ay itong yung ginawa nilang Last Supper. Actually, yan, yung Paschal Lamb. O Paschal Supper pala, mga kapatid. Na yan ay hapunan ng Paskwa, kung tawagin. Sa English ay Paschal Supper. Yun ang isinasagawa ng ating Panginoon sa Kristo. Ang Paskwa, mga kapatid, ay isang kapistahang inutos ng Diyos sa Israel mula nung huling gabi nila sa lupain ng Ehipto, yung kanilang mga ninuno. Inutos siya para bilang paalala sa mga Israelita, sa lahat ng salinlahi nila, para maalala nila, malaman nila, huwag nila makalimutan kung paano iniligtas ng Panginoong Diyos ang Israel sa pagkaalipin sa Egypt. Yan yung huling gabi, mga kapatid, na inutos ng Diyos kay Moises na ang lahat ng bahay ng Israel, lahat ng pintuan sa mga bahay ng Israel, lalagyan ng dugo ng tupa
ang mga haligi ng pintuan. Sapagkat sa gabing yun, yung huling gabing yun, ay darating yung ikasampung salot na kung tawagin na iba'y anghel ng kamatayan, na kapag walang dugo ang haligi ng iyong pintuan, papasok ang anghel ng kamatayan at papatahin ang sino mang makitang panganay doon. Panganay na lalaki, panganay na babae, matanda, kung matanda ka na ng oras na yon at panganay ka, pumasok ang anghel ng kamatayan sa loob ng bahay dahil walang dugo. Yung haligi ng pintuan ninyo, mamamatay ka. Hindi lang panganay na baby to. Pati tao, pati hayop, pati doon sa mga kulungan. Kapag walang dugo ng tupa na nandun, mamamatay lahat ng panganay. Ano nangyari? Yung gabing yun, mga kapatid, ay inutos ng Diyos na magdao sila ng huling hapunan nila doon sa Egypt. Kung tawagin yun ay Paskwa. Sa English, mga kapatid, Paskwa. Passover. Passover yan. Ibig sabihin, nag-Passover. Nilagpasan ng anghel na kamatayan ng mga bahay ng Israel na may haligi yung sa may haligi na may mga dugo. May pahid ng dugo. At ang dugong yun, mga kapatid, ay symbolical yun. Yung dugo ni Kristo yun. Kaya ganun ang pag-aaral ng Biblia. At ganun ang pagtuturo talaga. Yung naganap sa Israel, noong panahon na yon, ay larawan yun ng gaganapin ni Kristo. At ito na nga, mga kapatid, araw ng Paskwa. Hindi lang araw ng Paskwa to, ito yung Paschal Supper. Ito yung hapunan ng Paskwa, idinaos ng Panginoon sa Kristo yan. So dumampot siya ng tinapay. Kaya sigurado tayo, yung tinapay na ginamit dito, walang pampaalsa. Kaya flat bread lang yan, mga kapatid. Walang baking powder, walang yeast. So dumampot siya ng tinapay. Ang sabi rito, at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol. At ang sabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin. Yun daw ang tinapay. Matapos siya makapagpasalamat, ibig sabihin, nag-pray siya sa Diyos Ama. Nagpasalamat sa Panginoon sa Kristo. Tapos nang pinagputol-putol niya yung tinapay. Yung tinapay na walang pampaalsa. At sabi niya, itong tinapay na ito, sumasagisag ito sa aking katawan. Sagisag yan. Hindi niya ginamit salitang sagisag. Understood yun. Ito'y aking katawan na pinagputol-putol. So, hindi naman literal na pinagputol-putol ang katawan ni Kristo, di ba? Ibig sabihin lang nun, mga kapatid, ang Panginoon sa Kristo, yung katawan niya, nasugatan, nabugbog, naghirap, ipinako sa krus, at namatay sa krus. Ang sabi rito, para sa inyo. Para sa inyo, ibig sabihin, sa kapakinabangan po natin yan, mga kapatid. Kaya naganap yan para sa atin. At ang utos dito, gawin ninyo ito sa pag-ala-ala sa akin, ang sabi ng Panginoon sa Kristo. So sa paggawa ni Jesus ng seremonyang ito, itinuturo niya na ang bawat pagputol-putol at pag-aabot ng tinapay sa hapunan ay dapat aalalahanin natin ang paghihirap ni Kristo sa krus. Parang ganito lang yan, mga kapatid, no? Habang tumatanggap tayo ng hapunan ng Panginoon, ay pinagbubulay-bulay natin, iniisip-isip natin na itong tinapay nito, simbolo ito, sagisag ito ng katawan ng Panginoon na naghirap na sugatan na matay sa krus para ako'y mapatawad sa aking kasalanan. So, kita niyo, mga kapatid, no? Parang sinasabi ng Panginoon, huwag niyong kakalimutan yung katotohanan yan. At itong gawain ito ang magpapaalala sa inyo. Kaya importante yan na isinasagawa natin ng mga Kristiyano yung hapunan ng Panginoon. Sapagkat kung meron man bagay na inutos ang Panginoon sa Kristo para alalahanin natin, hindi mo mababasa sa Biblia na inutos ng Panginoon na alalahanin natin ang birthday niya. Wala kang mababasa na alalahanin ninyo ang birthday ng Panginoon. Wala naman sa Biblia yun At nasa Biblia, alalahanin natin yung paghihirap ni Kristo at yun
isinasagawa natin ang pagkaalala sa Kanya sa mga paghihirap ni Kristo na para sa atin sa pamamagitan ng pakikisalo natin sa hapunan ng Panginoon. At itong ang tinapay na sumasagisag sa katawan ng Panginoon, dapat iniisip palagi natin ang katawan ni Jesus na literal na napako sa krus para tayo maligtas. Yan ang sustansya niyan. Pagkatapos yan ang nangyari, sa gayon ding paraan, so continuation siya sabi ni Pablo to, tungkol sa banal na pinagmula na kapunan ng Panginoon. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Alam natin ang kopa, mga kapatid, naglalaman niya ng katas ng ubas. Sapagkat nung panahon na yun, katas ng ubas ang laman ng kopa na ininom ng Panginoon sa Kristo at ng kanyang mga alagad. Yun kasi ang ginagamit sa Paschal dinner o Paschal supper o yung hapunan ng Paskwa. Sa ganyan din paraan, kinuha niyang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi. So, ganyan din paraan, ibig sabihin, makatapos siya makapagpasalamat din. Sabi niya, ang kopang ito'y siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Sabi niya, yung kopa raw yun, yung katas ng ubas. Yung laman ng kopang yun, bagong tipan sa aking dugo. Ano ibig sabihin ng bagong tipan? Ibig sabihin yan ay sagisag, no? Sagisag yan ng bagong pakikipagtipan, bagong pakikipag-ugnayan o pakikipagkasundo ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, yung panibagong pakikipagkasundo ng Diyos sa atin, nagkaroon ng pagtitibayan sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya necessary talaga na mamatay si Kristo sa krus. Sapagkat yun na magtitibay ng bagong pakikipagtipan ng Diyos sa atin. Hindi na yung lumang tipan na may mga iba't ibang rules and regulations at may mga sacrifices na palagi ka nalang mag-aalay ng dugo ng hayop. Mga ganon, di ba? Mga seremonyas. Yan po, mga kapatid. Yan nagtuturo sa atin na yung kopa na naglalaman ng katas ng ubas, yan simbolo ng pag-alaala sa bagong tipan na itinatag sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Dugo ng Panginoon na nabuhos para tayo matubos sa ating mga kasalanan. At sa verse 26, ito pa sabi, mga kapatid, sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay nito at inuman ng kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Yun ang symbolical na kahalagahan din ito, mga kapatid. Ano na ipapakita natin kung tayo nagpa-participate at dapat lang na mag-participate tayo sa hapunan ng Panginoon. Ngayon, kung di ka nakakadalo sa local church, never na mapaparticipate ka rin. Sabi nito, tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ang kamatayan. Ano ibig sabihin ng pinapahayag? You proclaim the Lord's death till He comes. So sa bawat pagsasagawa ng hapunan ng Panginoon, idinideklara natin sa publiko. Lalo na sa church na yun, no? Kung saan tayo dumadalo, parang sinasabi natin sa isa't isa na tayo ay nananampalataya sa kamatayan ng Panginoon sa Kristo at sa katotohanan ng kanyang muling pagparito. Kasi inihahayag natin, kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating. Parang sinasabi natin sa isa't isa na tayo nananampalataya sa lahat ng aral, sa lahat ng doktrina, sa lahat ng katotohanan na nakapaloob sa kamatayan ni Jesus hanggang sa muli niyang pagparito. No? Ano ba yung mga aral nandyan, mga kapatid, sa pagitan yan? Namatay si Jesus, nabuhay na maguli. Nabuhay na maguli, umakyat sa langit, umupo sa kanan ng Diyos, at muling paparito. So parang sinasabi natin, lahat ng aral nandyan, sinasampalatayaan na natin. Encouragement yan sa isa't isa. Paalala yan sa isa't isa sa kapatiran. Yan yung mga mahalagang aral ng doktrinang Kristiyano
na ikaw ay manampalataya na si Jesus ay napako sa krus. Na para sa iba naman yung pagkapako daw sa krus ni Kristo ay isang stupidity. Isipin nga ninyo, di ba? Yung dating Pangulo natin ang sabi, stupid daw yung pagkapako ni Jesus sa krus. Yan na mismo yung kinakalaban ng Biblia. Major doctrine yan, mga kapatid. Pag yan ang hindi mo sinampalatayan ang tungkol kay Kristo, na siya'y napako sa krus, hindi ka tunay na mananampalataya kay Kristo. Yan ang pangunahing aral ng Ebanghelyo, na si Jesus ay mapako sa krus. Nakita niyo, mga kapatid, no? So yan ang banal na pinagmulan ng hapunan ng Panginoon. Matapos naman ito, mga kapatid, ang dakilang kahulugan ng hapunan ng Panginoon. Paalala yan ang sakripisyo ni Kristo. Proklamasyon niya ng kamatayan ni Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Ibinaling naman ni Pablo, paano naman tayo tatanggap ng hapunan ng Panginoon. Yung paraan ng pagdalo na hinihingi ng ordinansang ito. Kung gaano kadakila ito, ganun din, mga kapatid, kaseryoso ang dapat na maging approach natin dyan. Hindi naman ibig sabihin seryoso hindi ka nangingiti. Hindi naman gano'n, kundi dapat maging taimtim yan sa puso natin. Kaya susunod, mga kapatid, at huling bahagi natin pag-aaral, dito tinalaki ni Pablo yung pagsusuri sa sarili at tamang pagdalo. Tingnan niyo. Kaya ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon, o kapag tayo nag-participate sa hapunan ng Panginoon, sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Hindi ba serious yan, mga kapatid? Kasi kapag tayo kumain at uminom ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, magkakasala tayo. Pag sinabi magkakasala tayo sa katawan at dugo ng Panginoon, ibig sabihin yan guilty tayo. Will be guilty of the body and blood of the Lord. Para katumbas nun na sangkot ka sa pagpapatay. Di ba? Kay Kristo, literally parang ganyan, di ba? Ibig sabihin, magkakasala tayo, mananagot tayo sa Diyos. Dahil sa maling kaparaanan Paraang hindi nararapat. Ano ba yung paraang hindi nararapat dito? Unworthy manner. Unworthy manner. Di yung sa konteksto, ano ba yung konteksto nito? Hindi ito tumutukoy doon sa ikaw ay nagkakasala, hindi perpekto ang buhay mo. Kasi lahat naman tayo nagkakasala at makasalanan Hindi ito tungkol dito. Tungkol to sa mga kapatid, sa konteksto rito, tungkol sa kaguluhan dyan sa church na yan. Ang tinutukoy ni Pablo dito na parang hindi nararapat, ay katulad ng problema ng mga taga-Korinto na tinalakay natin sa unang bahagi ng ating lesson, doon sa verses 17 hanggang 22. Nagkaroon ng pagkakabahabagi sa kanilang pagtitipon, inuna ng ilan, yung mga may kaya doon, nawalan ng, ibig sabihin, napahiya yung mga mahihirap doon, nagugutom sila, ibang lasing, dumadalo sa pagtitipon, nagmistulang magulong kainan, yung banal na pagtitipon. Yan yung paraan na hindi nararapat. Ngayon, tungkol sa mga kasalanan natin, kasama yun. Bakit ba naman hindi? Kung ikaw ay hindi nabubuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon, pag tinanggap mo yan, na hindi ka nagsisisi, magkakasala ka rin sa katawan at dugo ng Panginoon. Kasi ano rin yan, mga kapatid, hindi po pwedeng hindi natin isama yon na yung buhay natin. Tingnan natin, suriin natin ang ating sarili, tayo ba'y nabubuhay na ngayon sa kalooban ng Panginoon? Baka meron kang kagalit na kapatid yan. Kapatiran pa naman ang pinag-uusapan dito. Dapat makipagbati ka na. Parang ganun lang yun, mga kapatid. Pag nakita mo may kasalanan ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. On the spot, humingi ka ng tawad. Pagsisiya mo yan. Bago ka tumanggap ng hapunan ng Panginoon. Sunod na talata, sabi,
Siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. So bago tayo makisalo mga kapatid, yung bawat isa ay inuutosang siyasatin ang ating sarili. Siyasatin upang masuri natin ang ating kalooban at pagkatapos na masuri natin ang kalooban, makita natin na tayo may kasalanan, ay iwasto natin ang ating kamalian sa relasyon sa Diyos at sa relasyon sa kapatiran. So, kailangan meron tayong pagsisiyasat, mga kapatid. Bakit? Kasi kung basta-basta natin tatanggapin yung hapunan ng Panginoon na hindi natin inaayos ang ating sarili, hindi natin sinisiyasat, ina-examine ang ating sarili, ang sabi ni Pablo sa sumunod na talata, sapagkat ang sino mang kumain at uminom na hindi kinikilala ang katawan. Sipin nyo, kaya dinidiscuss dito katawan eh. Katawan ano yan? Church. Dalawang bagay kasi magkatawan eh. Church at yung katawan ni Kristo na naghirap na pako sa krus. Sa New Testament, wala na ibang katawan na tinutukoy dyan. Katawan ng church o kaya katawan ni Kristo, parehong mahalaga yan na kilalanin natin. Katawan ni Kristo, yung literal na katawan ni Kristo na napako sa krus. Yan yung major doctrine eh. Na si Kristo yung napako sa krus. Namatay para sa atin. Dapat kilalanin natin yan. Huwag niyo sasabing stupidity yan. Pag sinabing yung stupidity yan, magagalit sa inyo ang Diyos. So, kilalanin natin ang katawan ni Kristo. Pati yung katawan niya na church. Kaya dito, dinidiscuss nga, di ba? Yung iba, nagkakagulo doon sa church. Kasi hindi nila kinikilala yung kapatiran eh. O, sabi rito, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilalang katawan, ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Hatol. Ibig sabihin ng hatol dito, hindi naman po condemnation na mapupunta ka sa dagat-dagat at apoy. Judgment ito mga kapatid. Judgment sa halip na kabanalan, kasalanan na nakakamit natin. Sa halip na pagpapala, kaparusahan ang darating sa atin. Sa sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang katawan. So dito mga kapatid, yung judgment dito, hindi judgment sa sa impyerno. Ito, tutuloy natin, tingnan nyo. Dahil dito marami sa inyo ang may hina at mga may sakit at ang ilan ay namatay na. Ano yung tinutukoy nito na may hina at mga may sakit? Literal yan mga kapatid. Medical condition yan. Kaya may hina at may mga sakit. Kasi dumalo sa hapunan ng Panginoon. Ito, dito galing yan. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom na hindi kinikilalang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Dahil dito, o dahil dyan, marami sa inyo may hina at may mga sakit at ang ilan ay namatay na. Yan ang resulta ng pakikisalo sa hapunan ng Panginoon na hindi nararapat na paraan. So, ang pag-iral na may hina at may sakit at ang ilan ay namatay, siguro maaga pa, unexpected, namatay na. Temporal yan. Dito sa lupa yan. Mga mananampalataya yan. So, dito mga kapatid, yung parusa na yan ay hindi parusa sa impyerno. Kasi mga mananampalataya yan eh. Mahal ng Diyos ang mga mananampalataya kapag sila nagkakamali, kaya pinarusahan para tumino tayo. Para tumino tayo, katulad nito. Merong problema dyan, hindi nila pinansin. Kaya nangyari sa kanila, namatay. Yung iba. At yung iba nangihina at ang iba'y may sakit. Kasi hindi nila winawasto, hinahatulan ang kanilang sarili. Tuloy natin, tingnan nyo. Subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahatulan. So, kailangan hatulan natin ang ating sarili. Ano ibig sabihin yan? I-judge natin ang ating sarili. Suriin natin ang ating sarili. Kung tayo ay nararapat tumanggap ng hapunan ng Panginoon. Kung gagawin natin ito sa ating sarili, sabi nito, hindi tayo mahatulan. Ibig sabihin, hindi na tayo madidisiplina ng Panginoon. Yung hatol dito, disiplina eh. Sabi nga rito, subalit kapag tayo hinatulan ng Panginoon, discipline yan, no? But when we are judged
we are chastened. So, disiplina chastened by the Lord. Yeah? That we may not be condemned with the world. Para hindi tayo mahatulang kasama ng sanlibutan. So, yung rito, mga kapatid, salitang hatol, dalawa kahulugan eh. Yung isa, para disiplinahin tayo. At yung isa, condemnation na to isa. O para hindi ka sama sa condemnation, hatulan ka na ng Diyos dito. Hatulan ka dahil hindi mo sinuri ang sarili mo, hindi mo hinatulan ng sarili mo, tumanggap ka ng hapunan ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, makakatikim ka ng disiplina ng Panginoon. Pero para maiwasan natin yan, tayo na magdisiplina sa ating sarili. Suriin na natin ang ating sarili. Humingi tayo ng tawad sa Diyos kapag nakita natin meron tayong pagkukulang. So, ganun lang yan mga kapatid. Pero serious, di ba? Pero hindi ito yung katulad ng iba na para bagang makukondena ka na. Iba kasi kung ituro ito, parang condemnation. Hindi nga condemnation yan eh. Pero disiplina yan, masakit din yan ha. Isipin mo, bigyan ka ng, padapuan ka ng Diyos ng sakit dyan. Bigyan ka ng cancer, halimbawa. Payagan ng Diyos na magka-cancer ka. O hindi natin sinasabi pag namatay ka sa cancer, masamang tao ka. Hindi. Possible na disiplina ng Panginoon yan. So what? Dinisiplina ka ng Panginoon para sa ikabubuti mo. Para mapalapit ka sa Diyos. Hindi ko hinahatulan yung ibang mga kapatid na, may mga kapatid na namatay talaga sa cancer. Pero siyang bagay, mga kapatid, kahit sa cancer ka mamatay. Pero kung ikaw ay mananampalataya, maliligtas ka pa rin. Hindi naman common namatay ka sa cancer, mapapahama ka na sa dagat-dagat ang apoy. Mga sakit yan na pinayagan ng Diyos. Di ba lahat ng bagay na dumapo sa ating buhay, may pahintulot ng Diyos yan para sa ikabubuti po natin. Pero dito, nakikita natin, kung lalaliman natin, para makaiwas tayo, makaiwas tayo sa mga ganon, hatulan na natin ang ating sarili. Suriin na natin, examinin na natin ang ating sarili. At yan ay inugnay ni Pablo sa pagtanggap ng hapunan ng Panginoon. Bago tayo tumanggap ng hapunan ng Panginoon, ayusin na natin ang ating sarili. Dahil kundi, talaga parurusahan tayo ng Diyos dahil mahal tayo ng Diyos. Ayaw niya madamay tayo. Ayaw niya tayong mahatulang kasama ng sanlibutan. So, kita niyo, no? Mabait pa rin ang Diyos sa atin. Kahit tayo mga nakagagawa ng kasamaan. Kahit tayo pinarurusahan. Pati parusa ng Diyos may dahilan para sa kabubuti natin. So, yun po mga kapatid. At sa verse 33, dahil dito mga kapatid ko, kapag kayo nagtitipon upang kumain, maghintayan kayo. O ito para doon sa kaso ng mga taga-Korinto. Yung kaso kasi nila, di ba? May kaguluhan. So, sa pangkahalatan naman, ang nakikita natin, in general, kung i-apply natin yan, parang nagtuturo sa atin yan na magpasensya tayo, maghintayan daw eh. Magpasensya tayo sa isa't isa. Magkaroon tayo ng pagkakaisa. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa bago tayo kumain ng hapunan ng Panginoon. Di ba? Ganun ang, kung i-apply natin yan, re-reflect natin sa buhay po natin ngayon. At sa huling talata, mga kapatid, ito sabi ni Pablo, kung nagugutom man sino man, kumain siya sa bahay upang ang inyong pagtitipon ay huwag mauwi sa paghaton. So ito rin yung para sa taga-Korinto, sa atin naman ang message yan in general, mga kapatid. Yung nga din, katulad din nung kanina, magkaroon tayo ng disiplina sa sarili natin, magkaroon tayo ng pag-ibig sa isa't isa bilang kapatiran. At yung huling pangungusap ni Pablo, kailangan lang basahin natin to, pero wala nang kaugnayan sa atin to. Tungkol sa iba pang mga bagay, ay magbibigay ako ng tagubilin pagdating ko. Hindi na sinulat ni Pablo natin. Yung mga tagubilin, gusto niya, personal niya maibigay sa kanila Hindi na natin alam yon. Pero historically, mga kapatid, bumalik si Pablo dyan sa Korinto. So yun po mga kapatid. No? So yun ang nilalaban ng kabuuan ng chapter 11. At dito mga kapatid, sa ating napag-aralan, ay nakita natin ang kasagraduhan ng hapunan ng Panginoon.
Kailangan seryoso tayong lumalapit dyan, seryoso natin tatanggapin yan, suriin natin ang nilalaman ng ating puso. Tayo ba'y karapat dapat dyan? Kinikilala ba natin ang katawan ng Panginoon? Meron ba tayo pag-ibig sa kapatid? Yun mga kapatid eh. At kung tayo may kasalanan, natural, huwag tayo mamuhay sa pagkakasala. Para nang sa ganun eh, hindi tayo mahatulan. Hatulan na natin ang ating sarili. Disiplinahin na natin ang ating sarili. Kaysa naman hatulan pa tayo ng Panginoon. At kung tayo umabot doon, nagkamali tayo, natulan tayo ng Panginoon, huwag kayong mag-alala, tanggapin nyo na lang yun. Mingi tayo ng tawad at yung hatol ng Panginoon. Kaya tayo nahatulan ng Panginoon habang nabubuhay pa tayo rito para huwag tayo masama sa kahatulan na ipapataw sa sanlibutan. Mas mabigat yun. Dagat-dagat ang apoy ang parusa ron. Hindi tayo masasama ron. Basta manampalataya lang tayo. Panghawakan natin palagi ang ating pananampalataya. So ang ganyan mga kapatid, naway nakatulong sa atin ang araling ito. Magkaroon ng aplikasyon to sa buhay natin. Maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.